Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 03 May 2024. Ang ating babasahin ay nasa aklat ng Isaiah chapter 23. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 23, ang pahayag laban sa Tiro at Sidon. Isaiah chapter 23 verse 1, ito ang pahayag tungkol sa Tiro. Manangis kayo, mga mangangalakal sa Tarsis, sapagkat ang Tiro na inyong daungan ay wasak na. Wala na kayong mga tahanang matitirhan. Ito inihayag sa inyo mula sa lupain ng Cyprus. Isaiah chapter 23 verse 2, tumahimik kayo mga nakatira sa dalampasigan, kayong mga ngalakal ng Sidon, nagpadala kayo ng inyong mga mensahero sa ibayong dagat. Verse 3, upang bilhin at ipagbili ang mga trigo ng Sihor, ang trigong inani sa kapatagan ng Nilo, at upang makipagkalakal sa lahat ng bansa. Verse 4, lungsod ng Sidon, mahiya ka naman. Isinusuka ka na ng karagatan, sapagkat ganito ang kanyang pahayag. Kailan may hindi ako nagkaanak, wala akong pinalaking mga anak na lalaki at babae. Verse 5, kapag umabot sa mga Ehipsyo ang pagkawasak ng Tiro, sila'y tiyak na magigimbal at mapapahiya. Verse 6, tumuwid kayo sa Tarsis, manangis kayo mga nakatira sa dalampasigan. Verse 7, ito ba ang masaya at maingay na lungsod ng Tiro na natatag. Ulitin ko guys. Verse 7, ito ba ang masaya at maingay na lungsod ng Tiro na natatag noon pang unang panahon? Ito ba ang lungsod na nagsugo ng mga mamamayan sa ibayong dagat upang dooy magtayo ng mga bayan? Verse 8, sinong nagbalak nito laban sa marlikang lungsod ng Tiro na kinikilala ang mga dakilang mga ngalakal at pinaparangalan sa lahat ng bansa? Verse 9, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang nagplano nito upang hamakin ang kanilang kataasan at hiyain ang mga taong dinadakila ng sanlibutan. Verse 10, kayo mga ngalakal ng Tarsis, sakahin na ninyo ang inyong lupain na tulad ng Nilo, sapagkat wala nang gagambala sa inyo. Isaiah chapter 23 verse 11, ang parusa ni Yahweh ay abot hanggang sa ibayong dagat at ibinagsak ang mga kaharian, inuutos na niyang wasakin ang mga kota sa Kanaan. Verse 12, ang sabi ni Yahweh, lungsod ng Sidon, tapos na ang maliligayang araw mo. Kahit na pumunta ka sa Cyprus ay nanganganib ka pa rin. Verse 13, masdan ninyo ang lupain ng mga taga-Babilonya, ang bayang ito ay hindi Assyria, at ang Tiro ay pinananahanan na ng mga ligaw na hayop. Pinaligiran siya ng mga tore at mga kota, at winasak ang kanyang mga palasyo. Isaiah chapter 23 verse 14, manangis kayo mga ngalakal ng Tarsis, sapagkat wasak na ang inyong inaasahan. Verse 15, 70 taon na malilimot ang Tiro, sintagal ng buhay ng isang hari, ngunit pagkatapos ng panahon iyon sila'y muling babangon at matutulad sa babaeng binabanggit sa awit na ito. Verse 16, tugtugin mo ang iyong alpa, babaeng haliparot, libutin mo ang lungsod, galingan mo ang pagtugtog sa alpa, umawit ka ng maraming awitin upang ikaw ay muling balikan. Verse 17, pagkatapos ng 70 taon, muling lilingapin ni Yahweh ang lungsod ng Tiro. Manunumbalik ito sa dating pamumuhay at muling ibibinta ang sarili sa lahat ng kaharian sa daigdig. Verse 18, Isaiah chapter 23 verse 18, ang kanilang tutubuin sa hanap buhay ay hindi na nila iipunin. Sa halip ito ihahandog nila kay Yahweh upang ibili ng pagkain at kasuotan ng mga taong sumasamba sa kanya. How I wish talaga wala nang gulo guys. Wala nang gulo. Ang hirap kasi ng ganito. Biro mo yung 7 taon kang magiging alipin. Buti nga 70 taon lang yan. Kami yung Pilipinas talaga almost 400 years. Yung panahon ng Espanya guys, diba sinakop tayo ng almost 400 years. Paparusahan ni Yahweh ang sanlibutan kami sa Pilipinas ba?
Tapos nawa, Father God, huminto na po yung gulo dyan sa magiging mapayapa nawa ba? Wala nang, hindi na magkakagulo sa, wala nang gulo, wala nang girian. Nawa, payapa lang ang lahat. Nawa, maging payapa lang po ang Pilipinas talaga. Yun lang ang lagi kong dalangin. Hindi man tayo kasali dito sa Bible, guys, pero lagi nating panapanalangin ang bansa nating Pilipinas na maging matiwasay lang, payapa at maunlad. Yan lang talaga. Tatlo lang na yan. Di ba? Pag maunlad, masagana lahat ng tao sa Pilipinas. So, yun. Tsaka gabayan niyo po ang aming presidente na si President Bongbong Marcos. Nawa lahat makipagtulungan sa kanya para maunlad na po ang Pilipinas. Wala nang siraan, wala nang... Kasi guys, politika lang yan eh. Kahit sino ang mamuno dyan sa Pilipinas, dapat sundin natin. Kalaban man yan o loyalista man tayo, dapat sumunod na lang tayo kung sino yung namumuno. Okay, nandito na tayo sa Isaiah chapter 24. Paparusahan ni Yahweh ang sanlibutan. Aray ko, buong daigdig na to guys pag sinabing sanlibutan. Isaiah chapter 24 verse 1. Ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh, sasalantain niya ang mga lupain at pangangalatin ang mga tao. Anong pangangalatin? Ikakalat, ganun. At pangangalatin ang mga tao. Masyadong malalim na Tagalog. Isaiah chapter 24 verse 2, iisa ang sasapitin ng lahat, mamamayan at pari, alipin at Panginoon, alila at may-ari ng bahay, nagtitinda at namimili, nangungutang at nagpapautang. Ay, isa pa to, lahat ng umutang sa akin guys, magbayad na rin kayo. Kailangan ko rin kasi. Pag ganitong uuwi tayo ng Pilipinas guys, wala tayong dalang pera. Naisip natin yung mga nangungutang sa atin, dapat magbayad na. Isaiah chapter 24 verse 3, mawawasak ang daigdig at wala nang papakinabangan dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh. Nandito na tayo sa Isaiah chapter 24 verse 4, matutuyo at malalanta ang lupa, manghihina ang buong sanlibutan, ang langit at ang lupa ay mabubulok. Verse 5, sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos, winasak nila ang walang hanggang tipan. Verse 6, kaya susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Mababawasan ang mga naninirahan sa lupa, kaunti lamang ang matitira sa kanila. Verse 7, mauubos ang alak, palalanta ang ubasan, ang mga nagsasayay daranas ng kalungkutan. Verse 8, ang masayang tugtog ng tamburin ay hindi na marinig, titigil na ang ingay ng mga nagsasaya, mapaparam ang masayang tunog ng alpa. Verse 9, mawawala na rin ang pag-iinuman ng alak sa saliw ng awitan, ang alak ay magiging mapait sa panlasa. Verse 10, magulo ang lungsod na winasak, ang pintuan ng bawat tahanan ay may harang upang walang makapasok. Verse 11, sa mga lansangan ay sumisigaw sila dahil kulang ng alak, nawala na ang kagalakan at nauwi sa kalungkutan. Lahat ng kasayahan ay napawi sa lupa. Verse 12, naguho na ang buong lungsod, ang pinto nito ay nagkadurog-durog. Verse 13, ganyan din ang mangyayari sa lahat ng bansa sa buong daigdig, parang puno ng olibo matapos lagasin ang bunga, tulad ng ubasan matapos ang anihan. Verse 14, silang nakaligtas ay aawit dahil sa kagalakan, mula sa kanluran ay kanilang dadakilain si Yahweh. Verse 15, pupurihin siya doon sa silangan at ipagbubunyi ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa baybayin ng dagat. Verse 16, may awit ng pagpupuring maririnig maging sa pinakamalalayong dulo ng daigdig bilang papuri sa Diyos na matuwid. Ngunit ang sabi ko naman, nalulungkot ako. Nasasayang lamang ang panahon, wala na akong pag-asa, patuloy ang panliling lang
ng mga taksil, palala ng palala ang kanilang pagtataksil. Verse 17, mga tao sa daigdig, naghihintay sa inyo ang matinding takot, malalim na hukay at nakaumang nabitag. Verse 18, sinumang tumakas dahil sa takot sa balong malalim, doon mahuhulog pag-ahon sa balon na kinahulugan, bitag ang siyang kasasadlakan, sapagkat mabubuksan ang dorongawan ng langit at mauga ang pundasyon ng daigdig. Isaiah chapter 24 verse 19, ang daigdig ay tuluyang mawawasak sa lakas ng uga nito'y mabibiyak. Verse 20, ang lupa'y tulad ng lasinggong pasuray-suray. Guys, tingnan mo guys. Isaiah chapter 24 verse 20, ang lupa'y tulad ng lasinggong pasuray-suray at kubong maliit na hapay-hapay. Sa bigat ng kasalanang kanyang tinatagray, tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi nababangon magpakailanman. Isaiah chapter 24 verse 21, darating ang araw na paparusahan ni Yahweh ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid, gayon din ang mga hari dito sa daigdig. Oh, may hukbo sa himpapawid guys. Gayon din ang mga hari dito sa daigdig. So, ibig sabihin, heaven saka earth na to. Hukbo ng kasamahan, ay, sa himpapawid lang pala. Verse 21, darating ang araw na paparusahan ni Yahweh ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid. Gayon din ang mga hari dito sa daigdig. Verse 22, tulad ng mga bilanggo, ihuhulog silang sama-sama sa isang malalim na balon, ikukulong sila sa piitang bakal at paparusahan pagkaraan ng maraming araw. Verse 23, mawawala ang liwanag ng araw at buwan at maghahari si Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem. Dooy mahahayag ang kanyang kaluwalhatian sa harap ng mga pinuno ng bayan. Guys, tingnan mo, talagang doon lang talaga sa Israel si Yahweh tingnan mo, ay anuhin na niya yung buong daigdig, pero doon lang siya sa Zion o bundok ng Zion. Ulitin ko yung Isaiah chapter 24 verse 23. Mawawala ang liwanag ng araw at buwan at maghahari si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So, imagine niyo guys, yung wala na yung liwanag ng araw at buwan. So, ibig sabihin kadiliman na. At maghahari si Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem. Dooy mahahayag ang kanyang kaluwalhatian sa harap ng mga pinuno ng bayan. O diba, they are very lucky talaga. Hanggang dito na lang, mag-ano na tayo. Lagyan natin ng bukas 404 Mayo. Ilang tulog na lang, uwi na tayo na Pilipinas. Nagka-countdown eh. Bye everyone, God bless.